Maligayang pagbabalik mga kasolid, Devin Haney still undefeated. Kampo ni Inoue, harassment on Nery, posibleng ma-disqualified sa bakbakan. Casimiro na pasigaw sa galit, brother coach, pinanatan. Iyan ang ating mga pag-uusapan mga kasolid. Para sa ating unang balita mga kasolid, posibleng maging undefeated ulit ang kartada nitong si Devin the Dream Haney matapos nga ang mapabalitang nagpositibo itong si Ryan Garcia sa bada at 2 beses pa nga nagpositibo daw itong si King Ryan. Hindi talaga matanggap ng kampo ni Devin Haney ang pagkatalo dito kay King Ryan Garcia. Kaagad naman nagpaliwanag si Ryan Garcia sa nasabing issue. Binibigyan niya ng bada team ng 10 araw itong si Ryan Garcia upang patunayang hindi siya nag-cheat at hindi siya gumamit ng ipinagbabawal. Nagbigay na rin ng pahayag itong si Gervonta Tank Davis at di umano'y gumagawa lang ng paraan ang kampo ni Devin Haney upang maging undefeated at mawala nga daw ang nag-iisang talo sa kanyang kartada. Marami rin ang nagsasabi mga kasolid na matindi talaga ang sabuatan sa pagitan ng kampo ni Haney at nitong WBC President na si Mauricio Sulaiman maging itong team bada. Alam naman natin kahit natalo itong si Haney, isa pa rin ang WBC champion at ang target nga nitong si Mauricio Sulaiman ay magkaroon ng rematch sa pagitan nitong si Devin Haney kontra nga dito kay King Ryan Garcia. At ang naging isang problema dyan mga kasolid ay ayaw na nga pagbigyan ni King Ryan Garcia ng rematch itong si Devin Haney. Ano sa palagay niyo mga kasolid? Nandaya nga ba si Ryan or ginigipit lang siya nitong kampo ni Devin Haney? Samantala, ilang araw na lang din ay magaganap na bakbakan sa pagitan ni Naoya Inoue at nitong Mexican bad boy na si Luis Pantera Nery. Pero umalaman na nga itong kampo ni Nery dito nga sa ginagawang panggigipit at harassment ng kampo naman itong si Naoya Inoue patungkol nga yan sa drug testing. Gusto pa nga daw ng kampo ni Inoue na makuha agad ni Nery ang 122 pounds kahit ilang araw pa ang bakbakan. Mapapansin din natin na pigang-piga na itong si Nery in this kind of harassment from the Japanese camp would work in America and in a country in Mexico. Most likely, they will be disqualified and fined heavily because of what seems to be one-sided. Ano naman kaya ang magiging paliwanag ni Mr. Shiana sa ginagawang panggigipit ng mga Japanese promoter dito sa kanyang alagang si Luis Pantera Nery? Sa kabilang balita naman mga kasolid, kitang-kita naman natin ang update ng ating pambatong si Alas patungkol nga yan sa kanyang ginagawang pag-e-ensayo pero banat nga ng tagatahol ng MP. Wala daw laban si Alas kahit nagte-trading pa. Sa mga nagsasabi namang malakas lang daw ang sigaw ni Cuadro Alas, ito nga ang kanyang komento. Malakas ang sigaw kasi malakas tayong sumuntok. Di tulad ng iba dyan, mas malakas pa ang sigaw kaysa suntok. Pagdating naman sa sparring mga kasolid, hindi din pinaligtas nitong si Cuadro Alas General Casimiro ang kanyang brother coach na si Jason Casimiro at ilang beses nga pinabagsak ng angas ng Pinas itong si Kuya Lodge sa Kalama. At sa mga nagsasabi dyan, inilaglag na raw ng treasure boxing promotion ng ating pangbatong si General Casimiro. Wala namang katotohanan yan. Kitang-kita naman natin mga kasolid na tuloy-tuloy at focus sa pag-iensayo ang ating pangbatong si General Casimiro prior nga yan sa susunod niyang laban. Isa pa rin sa mga sinisigaw ng mga Japanese at Filipino boxing fans, sana nga daw ay matuloy ang bakbakang Naoya Inoue at Cuadro Alas General Casimiro. Ano sa palagay nyo mga kasolid? May paparating kayang laban ng ating pangbato? At sino kaya ang makakasagupa na nag-iisang angas ng Pinas, Cuadro Alas General Casimiro? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Isang like naman dyan. Mabuhay. Dr. Alvin Vlogs.